Ano yung nilalaro mo, Russell? Hingin pa tayo ng mga natin viewer para mag-share. Kumusta na mga ka-safety? 6 o'clock na rito sa Qatar. Kakauwi lang galing work. Dapat ito wala po. Mga ka-safety, mag-usap tayo tungkol sa mga problema natin sa trabaho natin para at least makapag-relax tayo. Yan, di ba? Yung mga nasa Pilipinas, ngayon nako. Alas 11 na pala sa Pilipinas, nako. Tutulog na yung mga kasama natin. Dapat pinapatulog ko pala muna itong mga to. Anyway, tumingin lang, no? At least para naputol kasi nung nakaraan dahil mahina yung signal. Doon sa site, mahina yung signal ngayon. Nalalaman natin na lagi ako nagla-live. Mahina na yung signal. So, pag-usapan natin yung OSHS standard ng sa Philippines, no? Ngayon ko lang ulit ito binabasa after na magkaroon ako ng training sa Construction Occupational and Safety, no? Sa mga training center diyan sa Pilipinas, free po 'yan. Ewan ko ngayon, baka binabayaran na kasi 5 years ago 5 years ago binigyan nila ako nito. Meron ako na hand carry nito. Pero itong copy na to ay naka-download, no? Dinownload ko para at least pag nasa site nare-review natin. Para at least yung mga question natin pag sa safety pwedeng yan yung basehan natin, standards, no? Ito yung makakatulong sa atin pagka may problema sa site. Pero ang problema sa Pilipinas hindi ganun kahigpit, no? Hindi katulad sa Saudi, dito sa Qatar, di ba? Implemented talaga yung standard sa safety. Hindi, ano mo lang. Yun, egg gusto mo. Tapos, ayun yung cheese bread, may cheese bread. Cheese bread. Kakagising mo lang, uubuhin ka. Okay, mga ka-safety. So, kung makikita nyo sa Pilipinas, no? Syempre kasi dito nakalagay na yung rule, no? Kung ilan dapat yung safety na meron. Na dapat may tinalaga yung DOLE, no? Dapat na accredited nila. Ano? So dapat accredited nila, ibig sabihin na accredited. Parang parang approve nila kasi, no, parang ikaw ay occupational safety officer o tinatawag nilang safety man, no? Ba? Safety man. Napakagandang title, no? O sa iba is simply as safety officer. No, katulad ng mga napag-usapan natin, may mga nagtatanong ano daw ba yung practitioner, di ba? So syempre, pag practitioner, ikaw ay meaning ay accredited ng DOLE or
Ibig sabihin, parang simply representative tayo, no? Ng Department of Labor of Employment dahil nakakuha tayo ng training ng General Certificate o BOSH o Construction Safety. No, may certified tayo, may certificate tayo na may training. Ibig sabihin, nung nag-training tayo, naging aware tayo, no, to help yung sinasabi ng Yellow Book, no, basahin natin. Para at least nare-review kayo. Ako nga, pag binabasa ko to, nare-review ko din eh. Di ba? Bakit sila maglalagay ng safety officer? Ba't nila kayo ilalagay doon sa bakit nila kayo gagawing representative? No? Ano ba, may dahilan ba kayo? I mean, alam nyo ba kung bakit sila mag-hire ng safety officer? Mga sir, kung kayo, ano ba sa tingin nyo, no? Para at least hindi lang ako nagsasalita rito. Di ba? Bakit ba mag-hire ang DOLE o bakit sila magse-certify ng safety officer? Kung sinabi ko nga kanina, representative siya, di ba? Tayo yung parang ambassador, no? Representative ng Department of Labor Employment para matignan natin kung yung standard na pinapatupad nila ay nangyayari sa site, no? Kasi 'di ba meron dito sa book na to sa 1013, yun lang ang pagkakaintindi ko, kung meron kayo additional pwede niyo ilagay. Sabi doon, yung purpose ng standard, no? The purpose of the standard, no? The following are considered hazardous workplace, no? Para at least maiwasan yung mga aksidente, incident sa site. Yun lang yung pagkakaintindi ko, pwede yung dagdagan, no? So unang-una, sabi niya, where the nature of work exposes the workers to dangerous environmental element, no? So, contaminants, mga working condition, including ionizing, radiation, di ba? Minsan yan sa mga general na mga manufacturing work, mga chemical, di ba? Tapos fire, flammable, substances. So yun, no? Para at least makita ng DOLE kung proper implemented ba yung mga safety program o safety standard implementation. Sabi ni John Joel, no, tigiran param, mapangalagaan ang bawat manggagawa, no? Tama, 'di ba? Kaya kanilagay diyan para mapangalagaan sila, no? Tapos sabi ni John Philip Howe, para ma-prevent ang hazard sa site. No, 'di ba? Syempre nga naman kung nandoon ka, safety officer ka, mayroong isang gumagawa tulad kanina, 'di ba? Merong nagpo-post ng picture na nandoon sa may terrace, no, ng bahay. Diyos ko, ilang palapag ata 'yun. No, nakikita nyo, labas pa yung puwet ni brother. Di ba? Wala man lang safety harness, walang safe working platform. Di ba? At nakakalam nun tayo mga safety. Kaway-kaway din pag may time. Sir Romeo, ang dami mo hugot sa sa wall Parang meron kang meron ka hugot dun sa nabasa ko kanina sa sa wall mo sa Facebook No, yung tungkol sa kaibigan ba 'yan, no? Sir, salamat do sa binigay mo sa regulation. Sa dami ng binabasa ko, 'di ba? Pero napakaganda nung binigay mo sa akin. Si Sir Romeo po, 'yan, malalapitan natin 'yan. Trainer po siya, no? Magaling po 'yan na trainer sa KSK, Kingdom of Saudi Arabia. Sir, meron bang din ng dates dyan? Dates? Padala mo naman ako ng dates dito sa Qatar para tignan natin kung magkaiba yung dates sa Qatar tsaka dito sa Saudi. Di ba? So, mabalik tayo. Kaway-kaway, sabi ni Sir Romeo. Sir, tulungan natin dito kung may mga tanong yung mga kasama natin. Ayan, si Sergio. Sergio, kamusta? At long time no see. No? Amoy amoy rotten egg. Kasi kumakain yung anak ko ng egg What smell is that? It's like a rotten egg. Parang bulok na itlog. Alam nyo na, no? Pag mga safety, ganyan.
masarap na dates yung babae. Ano ba yan? Ganyan sa Saudi, no, malungkot, no? Puro iniisip mga babae. Kaya ko, Sir Romeo, ha? Nakita ko, nagpadala ka ng mga ano, ha? Nagpadala ka ng mga, ano ba to? Ferrero, napakadami. Grabe, mukhang sumweldo ka na. Magandang gabi rin kay Ildefonso. H2S kasi naiwan ko kanina yung ano. Tignan nyo, no? Ito ano lang to, usapang safety. Kanina lumabas ako, naiwan ko na yung ano, yung niluluto ko, yung gasol. Nako. Nagalit si Mrs. Sabi niya pa naman, safety ka pa naman. Nakalimutan mo, no? So pangit, no? Para safety pa kasi nakakalimutan natin. Diyos ko, may edad na. No? Nakalimutan yung gasol. Nakalimutan yung gasol, buti na lang, yung gasol, yung tubig, umapaw, nahulog dun sa may, ano, sa may gasol, namatay yung, ano, yung apoy. No? Kaya, no good, no? Sabi ng mga kasama natin mga Indiano, no good, no goodbye. Okay? So, ang programang ito ay handog sa inyo ng Mogu. Okay? Kaway ka, Russell. Kaway ka sa ating mga viewers. So, ito po yung anak ko na safety officer. Hi. Hi, Sir Romeo. Sabi mo, Sir Romeo, how are you? Sir Romeo, how are you? Oh, Sir Joe, how are you? Sabi mo, dali. Sir Joe, how are you? Yan, oh. Kabaya, baka H2S yan. Di ba? Hi ka, dali. Hi, mga ka-safety, sabi mo. Hi, makasafety. Lakasan mo. Hi, makasafety. Mga ka-safety. Mga ka-safety. Yan. Okay, mga ka-safety. So, tignan natin, no? Tayo, hindi tayo exempted minsan, no? Kahit na tayo nasa site lagi, nasa office, no? Dapat unahin muna natin safety sa bahay, no? Kaya kami rito, mga anak ko tinuturuan ko, in case of emergency, ito yung way. Isa lang naman eh. Isa lang naman dito eh. Kasi ito yung inuupahan namin eh. Okay? Hello daw, Russell. Sabi ni Sir Joe. Hello. Sabi niya, hello. Sabi ni Sir Joe sa'yo, hello. Sabi mo kay Sir Joe. Hi! Pakita mo yung ipin mo, dali. Hello ka, hello. Pakita mo yung ipin mo. Hello. Okay. Pag-usapan uli natin to. Yung book natin. So, kaya sila naglagay ng safety man. Oh, ba't may galit? May galit na nag-post. May galit, hindi nag-smile. Sir Romeo, tanong ko lang, no? Etong number of workers nila, no? Nakalagay kasi dito, 200 below. Hello? Oh. Oh. Oh, yung cake. Oh, ano? Ano yung cake? Ano ba yan? Oh, sige, sige. Ako na lang. Isang dali lang. Kakasabi mo lang eh. Diyos ko naman. Kakasabi mo lang. Hindi isipin ko pa. Sige, sige. Okay, so mga ka-safety. Tanong ko lang, no, Sir Romeo. Pwede ako magtanong sa'yo. Ito kasing sa Yellow Book o kung sino man may alam sa inyo, dyan sa atin, sabi dito, yung safety daw na in charge 200 and below. So pag may 200 and below ka, kailangan, ang requirement is may one part-time safety man. So at least para malaman ng mga kasama natin. Tapos pag over 200 to 1,000, kailangan full-time, may isang full-time safety officer. Di ba? Tapos pag meron namang for every 1,000 worker, kailangan mayroon ng one full-time safety officer. So ganyan ba sa Pilipinas? Di ba alam natin kada isang 50 isang tao isang 50 na group katumbas niya one safety officer. Dito sa Qatar, yun yung fina-follow ng QDBC, CORE,
yung mga contractor na napuntahan ko, every 15 na tao may isang safety officer. Yung po ba ay applicable sa Pilipinas? Kung sino man po yung may alam, Sir Joe, Sir Romeo, di ba? Kasi ito sabi number of workers, no? Ang need lang is sa 200 below part-time safety officer para nakalagay pa nga rito 4 hours. Tama ba yung mga ka-safety? Diyan sa inyo? Sa non-hazard to. Sorry. Hindi, hazardous eh. Hazardous workplace nakalagay eh. Oh. Hazardous workplace 200 and below. Tama. Sabi ni Flores, hindi daw nasusunod. Di ba? Sa non-hazardous, 1,000. 1,000, one part-time safety officer. Yes, sir. Yan po yung standard ng DOLE. Okay, so basahin nyo yung mga nasa gilid ka-safety Ako naman ang magtatanong sa inyo. Puro kayo nagtatanong eh. Kayo, ang gagaling nyo eh. Di ba? Sabi ni Sir Romeo, yes, on my previous job in Philippines, same ratio applies, hazardous workplace yan. Tama naman. Tama nga, Sergio, sabi ni Sir Romeo. So, ibig sabihin, pag may 1,000 na tao, o pag may 200 na tao, part-time lang siya, tapos nakalagay 4 hours lang daw yung duty niya per week. Yun Sabi ni Sir Romeo, 50:1 ratio applies kung hindi ako nagkakamali. So, sabi ni Walsuelo Salatandre, bagong revise yung binabasa nyo. Bagong revise to. Bago to yung yellow book, pero ito rin yung na-receive ko 5 years before eh. So, ngayon lang ako nagre-review nito kasi nakikita ko sa group, yung mga kasama nating safety officer, no, may mga tanong sila lagi tungkol sa yellow book. So, tas may nagsabi dyan na pag-usapan daw nga natin yung yellow book. Pinag-uusapan lang natin yung dami ng tao para alam natin siguro kung ilan na ngayon yung, kasi dumadami na tayong safety officer. Lagi naman, di ba? By book, but hindi naman nasusunod yan. Di ba? Alam nyo, ganyan naman, kahit naman dito minsan, no, may mga standard, regulation na siguro hindi natin alam kung bakit hindi nasusunod. Di ba? Sabi ni Sir Romeo, yan na natatandaan ko dati when I was in previous client way back 2010, no? Si Sir Romeo galing to ng Shell eh. Sir, 'di ba galing ka ng Shell? No? Ang ganda ng experience ni Sir Romeo, Shell kaagad, no? Tayo bumibili lang ng Shell, no? Bumibili tayo ng Shellane. 'Di ba? So, yan lang, no? Anyway, kasi yung duties daw, yung laging pinag-uusapan, no? Kasi ikaw, pag safety officer ka, pag na-hire ka na, tapos meron na, ano naman yung gagawin mo? So, syempre, as per, yun nga, katulad ng sinasabi ko, safety officer is representative ka ng DOLE. Diba? Kaya, yun, tama ba? Diba? Refinery, Malampaya. Kilalang kilala yung Malampaya. Diba, Sir Romeo? Tapos si Sergio, kasi kami noon hazardous, nasa 900 kami. 4 kami safety officer kasi we follow in every 250 workers. So tama, kung 200 ang isa, o paglalagay natin 250, may isang safety officer. No? Pero ang dami niyan Ang dami niyan, 250 Sir Joe. Talagang 4 kayo na safety officer sa 1,000. So ano kayo diyan? Safety supervisor, safety lead, o safety inspector? Kasi dito sa Qatar ang dami. Safety inspector, safety officer, lead safety, safety engineer, deputy safety officer. No? Kada ibang project, iba-iba. No? Doon galing ako sa Gold Line. May lead safety pa, lead safety. Tapos ng lead safety, may safety officer. Doon naman sa isang project ko, yung pinaka parang boss nila, HSC coordinator. Tapos yung HSC coordinator, kami naman safety inspector, 'di ba? Napakadami ng ng mga tawag. Pero syempre yung subject is nandun. Yung subject is safety officer. 'Di ba? Sabi ni ESH, sabi ni Sir Joe,
Tapos may nagtatanong sa group kanina, no, baka may idea kayo. Kasi nagtatalo sila sa group, bakit daw ang paano raw ba matatawag na safety engineer ang isang safety? No? Kasi meron ako mga kakilala mas mababa. Sabi ni Sir I'm Romeo. watching. Sabi ni Sir Romeo, pagka shutdown parang naiba rin ratio, mas mababa. Sir, naka-experience ako mag-shutdown. Bawat isang grupo, kahit 8 o 10 people, may isang safety officer doon. Biro mo 8 yun to 10 people Yung dito sa may Qatar Additive Company. So depende kasi lalo sa oil and gas, di ba? So North de Leon, parang ang hirap noon sa 250 worker, isang safety. Pwede siguro kung iisang area ng trabaho. Pero sigurado yung 250, di isa lang ang area ng activity man. Alam nyo no, mahirap ang trabaho ng safety minsan no, kasi syempre lahat yan, pag may na-aksidente, totoo naman ang sisi sa safety lagi. Di ba? Dito, may isang company ako, buti, nagtatalo kami nung kasama ko. Okay ba yon na ikaw, safety officer ka, yung construction team, bibigyan kanila ng 4 na tao. Yung 4 na tao, isa doon scaffolder, yung 3 housekeeping. Doon sa dati kong pinasukan sa tingin nyo, okay ba yon? Di ba? Maigpit kasi sa oil and gas. Hindi ka naman pwede tawagin na safety engineer kung hindi ka engineer. No? Alam nyo, sa Pilipinas, okay yan. Pero dito, nagulat ako. Yung kasama kong Indian, nagulat ako, safety engineer siya, pero diploma niya, Diyos ko. Hindi ko malaman. Sabi, 2 years lang daw siyang safety officer sa India. Tapos nagulat ako dito, siguro nauna siya sa akin, na-promote siya, nakalagay ngayon dun sa title niya sa computer, HSE Lead Engineer. No? Ba't kaya nagkaganon? No? Lahat hawak mo pag safety officer ka. 'Di ba? Lalong-lalo na dun sa mga kasama natin safety officer na bago. 'Di ba yung mga bagong safety officer, lalo-lalo na yung mga walang dinatnan na program o magulo yung safety management. 'Di ba? Kawawa lang din yung mga nasa Pilipinas kasi siguro dahil hindi pa ganoon ka strong yung yung safety na field sa Pilipinas. Pero parang sa tingin ko nagiging okay na. Kasi kita nyo ngayon, ang dami na naghahanap na safety. Yung mga company, sumusuport na sila sa PPE. Di ba? Money daw. Alam nyo, lahat naman talaga pera. Kasi ano yan, business yan. Diyan sa construction, lalo sa construction, di ba, minsan tinitipid nila, sabi nila, tinitipid nila tayo mga safety officer. Tulad kami, parang nasa 300 million yung budget. Tapos parang nakikita ko 5 o to 10% safety ang safety. Daddy, this is in my career. Yeah. Safety in ano yan? Parang nasa safety budget 5% to 10%. So imagine mo 300 million yung project, road and infrastructure. So sa 5 to 10% na yun yung safety. So safety yung dun sa mga syempre mga barrication, 'di ba? Yung mga concrete barrier, 'di ba? So yun doon napupunta yung mga budget ng safety, mga plastic barrier, yung mga nilalagay natin ng mga tape, A-frame barrier, 'di ba? Lang din kasi matcha-challenge ka. Oo, tama, no? Napakaganda mag-safety mga kasama. Ako ngayon ko na nga lang na-enjoy kasi dati ayoko talaga ng safety. Pero nung tumagal, masarap na rin maging safety. 'Di ba? Kasi napapractice mo yung pagiging yung authority mo as safety officer. Kasi nga kung sa Pilipinas yung safety officer practitioner ka o certified ka, ibig sabihin mandated ka ng DOLE o accredited ka ng DOLE, ibig sabihin representative ka. Simply as ambassador, no? Parang ambassador ka. Ako, 'di ba? Ako si Sergio, 'di ba? Akong representative niya rito para to monitor, 'di ba? Yung site, no? Para matignan natin kung yung implementation ng OSH ay napapa-implement sa site. 'Di ba? Yung book na 'yan. 'Di ba? Sabi nga ng itong book na 'to binabasa ko, ang purpose ng book na 'to is para makita kung yung implementation ng standard na binigay ng DOLE ay napapa-implement sa site.
'Di ba? Isa lang kalaban natin, boss. Pag purang safety culture ng company, kaya maraming procedure ang di nasusunod, no? Paano ba natin gagawin yan, mga ka-safety? Lagi na lang ang problema, no? Laging ganyan, no? Laging kulang yung support ng company, no? Pero hindi lahat, ha? May mga company na sumusuport, no? Pero baka yung iba siguro kaya hindi ganun ka nurture ka ano to? Hindi ganun ka-effective yung kanilang safety program, kumbaga, yung safety na foundation din ay hindi ganun kaganda. Or siguro yung mga safety officer, safety management team, hindi ganun ka-strong. No? Yan, sabi ni Joe, no? Kaagapay tayo ng dole sa OSH standard implementation. 'Di ba? Kasi tayo nasa site mga dole nandiyan lang naman sa ano yan sa mga nasa office lang nila yan 'di ba? Pero alam nyo, etong standard na to, katulad na ng sinasabi ko, kung malimbawang tayo, kasi alam nyo, ako dati, experience ko sa SM, basta anything na may problema, report lang ako lagi, kahit hindi ako pakinggan ng OBM o Operation Branch Manager. Yayariin ko yan sa report. Kung hindi ako pakinggan, report ko yan. Tapos nakasisi yung management, bla 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 bla. Para at least nakikita nila lumalaban. 'Di ba? Tawag nga kahit papaano may pangil, no? Ganun din ang safety, kailangan may pangil tayo. Pero in a professional way. 'Di ba? Makikita nyo may ibang safety, sigaw lang ng sigaw diyan sa site yan. 'Di ba? What is this? 'Di ba? Pero kaya lang nasisigaw, nasisindak, pero siyempre ang importante sa safety is yung pagbibigay natin ng recommendation, 'di ba? As a safety officer. Makikita nyo nga sa blue book na to, kahit hindi na tayo lumayo, kahit sa COSH o NEBOSH o ano, intindihin na lang natin to sa book natin, di ba? So yung mga role dito ng safety, isa-isahin natin. Duties of a safety man, di ba? Sabi niya dan, kailangan na serve as a secretary to the Health and Safety Committee. Agree ba kayo doon? Yan, tama, no? Tama. Yun yung sinasabi ko, sabi ni Sir Romeo Noel de Leon. Depende sa company sa pinipili kung bakit walang magandang safety culture, no? Kung yung company, maganda yung support sa safety, ewan ko sa akin, sir, kasi dito yung company ko, ngayon, yung for company, ang ganda ng ano nila, ng program nila, yung safety management system nila maganda. So alam nyo, parang feeling ko pag yung construction manager is over support talaga sa support sa safety, ano sila, kumbaga aligaga yung mga supervisor, engineer, 'di ba? Yung PM, project manager, Katulad nga ng sinishare ko sa group namin. Every time kasi sa WhatsApp namin, basta may issue kami, kaya yan ginawa yung WhatsApp namin group. Wala na mga papel-papel. Sa ibang project namin meron. Pero ito, naka-WhatsApp kami lahat. So pag na yan nakikita sa group, nandun yung project manager, nandun yung engineer, nandun yung supervisor, nandun yung foreman. No? Pag ang support ay nasa project construction, sa project manager, takot sila yan. Kasi syempre, yan yung project manager. Anytime, pwede ka tanggalin yan. Di ba? Yan nakikita nila sa WhatsApp yan. So, pag may observation kami, lalo-lalo yung mga high risk sa amin. Kasi kami sa rail. So, mga high risk sa amin, syempre, yung mga chemical na nasa tunnel. No? Ang isang rule dyan, ang isa sa system namin yan, dapat wala yan. So, pag yan, pinictura mo na yan. Pinictura mo yung gas na yan na nasa tunnel. O jerrycans, no? Na may laman, na full of gas. Nako, makikita na yan sa group. Minsan, yung supervisor, habulin ka pa niyan. Safety, please, do not post this in the group. 'Di ba? So, parang ganun, no? Kung maganda yung support ng project management, tsaka maganda yung safety culture na na-develop o dinidevelop doon sa project na yon, I think yung safety all-out support, no? Tsaka magagawa ng safety yung trabaho niya talaga as safety officer. 'Di ba? Good time, sabi ni Jeffrey. Good time, no? Parang kay Mo lang tayo, 'di ba?
So, sabi, basahin natin kay Sergio, pag naipasa na yung bago revised na oil standard, susunod na ang company kasi malaki ang penalty. Di ba yan yung, ano ba yan, yung kay Villanueva, Sergio? Yan ba yun? Tapos sabi ni Dolce, ang gusto mangyari, display ang safety. Tinatanong ako ano gagawin ko sa mga binibigay niya na situational. Yun daw mahirap sa safety. Sa ibang bansa, masyado daw nagpapa-implement dahil yun ang nakasanayan natin. Sabi ni Nold. Nold, yung unang kalaban ng company, bakit ayaw sumuporta sa safety is budget. Buti na lang may matitinong project manager na sumusuporta sa safety. So isa yan. Sabi ni Buboy naman, ako 2 project ang hawak ko, mag-isa lang ako na safety pero kulang sa support yung management. Excuse me, parang ginagawa lang kami na panakibutas for compliance for safety. Totoo yan, no? Alam niyo nung nagte-training ako nung construction occupational safety sa Pilipinas, laging ang sabi nila pag safety ano lang yan, parang at least yung compliance ng safety, no, yung compliance sa DOLE na kailangan may safety officer. So parang ikaw pinag-training ka lang para at least pag nagkaroon sila ng audit merong safety officer, pasado na sila. Pero alam niyo, huwag kayong mag-alala, sa nakikita ko sa group natin, ano yan, magiging maganda rin yung system ng Pilipinas. Kaya lang ang tanong, kailan pa, di ba? So mag-uumpisa yan, alam niyo kung saan, sa atin mga safety. Ewan ko sa akin kasi dito alam niyo hindi naman ako pero basta yung ginagawa natin na trabaho natin as safety, wag yung hindi ikaw yung mabubutasan, no? Halimbawa, ikaw safety officer, tapos ikaw yung tulog doon, di ba? Yung mga parang ganon, mag-uumpisa talaga sa atin yung safety. Hindi lang yung safety na trabaho, kundi yung the way, attitude natin na safety. Di ba? Yung attitude mo, paano ka makipag-usap, lagi ko sinasabi sa mga live ko yan. So dito nakalagay yung mga duties and responsibility. So yung function as safety man. Binabasa ko to, nire-review ko to para in case malay nyo, magtrabaho tayo sa Pilipinas, di ba? At magkatrabaho tayo sa Pilipinas. Ito na yung mga susundin natin na standard. So prepare of meetings of report, minutes of report. No? Ito naman, prepare of minutes of report, nag-experience ako nito kung may boss ka. Halimbawa, meron kang safety manager o meron kang safety assistant manager, 'di ba? So ginawa kang secretary, 'di ba? Parang mga ganun siguro yung sinasabi nito. Depende sa company yan or client, no? Sabi ni Sir Romeo. Okay? So depende sa company yan or client. O kung paano talaga nila susuportahan yung agree ako kay Sir Romeo, kasi yung company namin, syempre, yung policy ng company, 'di ba? May policy 'yan Diyan mag-uumpisa yan, 'di ba, sa safety management system na merong policy yung company. Halimbawa, para yung sa health and safety nga, no? Para yung buong health and safety ng project is ma-provide ng company, may policy sila na dapat sundin. So, nandiyan yung mga zero harm policy, supporting environmental blah blah blah. 'Di ba ganyan? So, syempre, pag maganda yung support ng company, maganda yung admin control niyan, no? Syempre, susunod diyan, no? Pag maganda company, tama sabi ni Sergio, ang importante sa atin as safety, wag tayo papayag sa compromise. Dapat we speak based sa standard. We speak based sa standard. 'Di ba? O, tunay yan. 'Di ba? Ako, may nakakaway ako rito, Pakistan, mga ka-safety. Binabanatan ko talaga. Sabi ng Pakistan sa akin, biro mo, sabi sa akin ng Pakistan kasi gumagamit sila yung ano ba to? Yung braces ng scaffolding as access ba? Pinatanggal ko talaga. Sabi ko, why you are doing this? Sabi niya, safety, no? Sabi ko, we are para naghahabol sila ng trabaho. Sabi niya, you are safety, I am safety also, we can compromise, no? Sabi ko, no. Sila, are you crazy? Sabi ko, we are different. Sabi ko, I will not compromise. Sabi ko, remove that, no? So, dapat ganun tayo, no? Hindi natin inaaway yung mga, yung basta makaaway lang tayo, pero makikipag-away tayo pagka alam natin talaga na tama tayo at may mga aksidente dyan. Di ba? So, tama yan, Sir Romeo. Agree ako sa'yo, pag maganda yung company, tapos maganda yung policy nila, no?
is policy and statement nila sa company, yun ang dapat masunod, no? Maganda yung admin control niyan. Pag maganda admin control niyan, takot lahat sila gumawa, di ba? Ng mga mali. Kasi pag may reporting kagaya, malaman yung root cause, tapos pwede sila matanggal diyan. Di ba? Sabi naman ni Joe, Mr. Cabaya, ang important sa atin as safety, huwag tayo papayag sa compromise. Tapos sabi naman ni Wolsuelo sa Lantandre, minutes of report sinasubmit sa DOLE quarterly. Yan ay hindi ko na po alam, no? Pero binabasa ko dito na yun nga na laging nagre-report, or sabi daw dito sa book na to is once a year yata nagkakaroon ng audit ang DOLE sa bawat construction diyan sa Pilipinas. Totoo ba 'yung mga ka-safety? 'Di ba? Meron ako nabasa rito, nakalimutan ko kung 1004 na 'di ba minsan sabi nyo sa site minsan ayaw kayo pakinggan, 'di ba? So sabi daw dito, pag yung isang company, makikita natin yung hindi nila pagsunod sa standard ng safety, is pwede natin silang ireklamo o pwede natin silang i-report. No? May mga procedure dyan sa Yellow Book. Kaya natatanda ko dati may kasama tayo isang ritong safety officer, nakita niya talaga nakabalatobaan nung construction site na yon, talagang siya yung gumawa ng paraan para ma-report niya sa DOLE. So, ano lang ba maganda paraan? Siyempre, ano yan? Papel, document, no? Dapat documented yan. Dapat meron kang ebidensya, no? Na ito, ng mga tao rito nagwo-work unsafe, no? Unsafe sila. Tapos, hindi nasusunod yung standard, no? Pwede mong ilagay yan sa report, no? This is to inform you that blah, 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 that during this day, Mr. like this, no? Gagawa ka talaga ng informative report o observation report na pwede mong dalhin sa DOLE pagka talagang hindi nasusunod yung rules and regulation o standard ng company, no? Parang nandito yata yun, sinave ko ata eh. So, black and white, no? Laging ganyan. So ito yun, sama nasa OSHS 1004 standard o 1005 standard, no? Sabi niya, any worker, representative of workers, or any concerned person who believes that a violation of any provision of these standards threatens physical harm or imposes imminent danger to life may request an inspection by giving full particulars or details regarding such violation or danger to the regional labor. Diba? Ito pwede nyo gamitin to, no? Pag gumagawa kayo ng report, halimbawa yung company nyo ayaw gumawa ng kaso problema yan. Di ba? Pag talaga matapang ka. So nasa sa iyo yan kung paano gagawin mo. Di ba? Brad, Kuya Mike, ano bang gagawin natin diyan? Di ba? Pero mas maganda kung ako diyan makita talaga yung tapang mo. Kahit ewan ko kung tanggalin ka nila dahil gumawa ka ng report na to na concern na to, sa akin okay lang. At least may ginawa akong way para mabuksan yung isip ng company. No, I will follow this this is standard. Ito sabi nga nila, ito yung Bible natin mga safety, yung standards 'Di ba? Kasi doon tayo nasunod. No? Kung ako yan ako talaga gagawa ako ng report kahit sino pa yan, OBM, operation kasi pinanggalingan ko, no? Construction manager, 'di ba? Private project manager, gagawan ko yan, isisisi ko yan. Kahit na ako tanggalin sa project, kaliwali, no? Basta ako gagawa ko ng observation report ko, ito na hindi, na itong mga tao na to nagtatrabaho unsafe, no? Kung tanggalin nila ako, tanggalin na nila ako. Di ba? So, pero pag nakita nila yan, na-firm ka sa ganyan, tapos na-explain mo sa kanila, no? Alam mo yung standards, kaya nga meron kayong yellow book na ganito, is para at least maging aware sila o tayo, no, sa pagpapa-implement ito, kaya nila rin tayo hinire as a safety officer, no? So yan, no? Banggitin niyo yan. Pagka may ayaw sumunod sa inyo, gawan niyo na report, no? Sinasabi sa 1004 ng OSHS, no? Sabi doon, the regional office, sabi niya, blah blah blah, yan, no? Ayan, no, nasa book, di ba? Laging paggagawa tayo ng report, lalo yung mga informative report, laging dapat nakalagay kung sang reference mo kinuha yan, di ba? Para at least mawindang sila na ito nga yung sinasabi sa batas, di ba? So wag tayong matakot, basta kung halimbawang mali sila. No, ang tayong safety, ang laban natin diyan is laging papel, documented lagi,
no? Tapos meron ka picture, di ba? Lahat dito documented. Ako nasanay ako sa ganun dahil dito nung lalo pag mga TBT, di ba? Umpisahan niyo yan, mag-practice kayo, no? Pag nagti-TBT kayo, kung wala kayong papel, kung walang papel yung company niyo dahil nga hindi sinusuportahan, gumawa kayo ng sarili, no? Para pag nagkaipitan meron kayo ipapakita, no? Kahit toolbox, kung sinasabi daily toolbox, mag-daily toolbox ka, gawa ka ng form na na kasi ganun sa Pilipinas 'di ba? May mga company na wala silang mga internal external reporting ganun. Pero yung papel na yan ang magsisave sa inyo pagdating ng time. 'Di ba? Dami na ako nasabi mga ka-safety. 'Di ba? So, the Secretary of Labor Employment of his own initiative or on complaints of the worker shall review any failure. So, i-review yan. Pag yan, nabasa yung report mo, nakakarating dun yung report. Di ba? So, each employer covered by the provision of standard shall furnish his workers, blah, blah. Marami to. So, maganda ang sinasabi ko sa inyo, mga ka-safety, is, kumbaga, during our free time, lalo-lalo na yung mga nasa Pilipinas, maganda maging aware tayo sa standard ng yellow book natin na nandito. Okay? Kasi dati ako parang tinutok for granted ko to kasi parang parang nakakatamad basahin, 'di ba? Pero ito ang buhay ng kumbaga ito yung magiging pamato mo. Ito yung magiging pamato mo no pag lalo na sa mga gawaan ng report, nandito yung mga standard, pati scaffolding, 'di ba? Dismantling, erection and dismantling, tapos mga electricity, 'di ba? So ganun lang pagdating sa site, 'di ba? Basta gawin mo kung ano yung trabaho mo as a safety officer. Ganun din yung ginagawa ko, 'di ba? Kaya makikita nyo sa group minsan ako hindi na ako nagta-type, dino-drawing ko na lang, no? Automatic 'yan. Pag ikaw nasa site ka, aalangan naman na kita mo yung kanina, yung post okay lang, wala akong against do sa mga comment na, 'di ba, yung nando sa terrace na nagwe-welding, labas yung puwet, 'di ba? Wala ako against doon, nasabihan niyo na, "Hoy, sigawan mo 'yan, 'di ba? Pagalitan mo 'yan, 'di ba?" Pero yun lang ba yung gagawin natin? Dapat may action kagad. Pababain mo siya. Ewan ko sa inyo kung ano gagawin niyo sa akin, pababain ko 'yan. Sabi ko, bakit ka naman ganyan? Alam mo naman na, kumbaga, yung napakadelikado niyang trabaho mo. Di i-check mo na kagad, di ba? Check mo yung niya, kung may hot work permit siya, check mo, may permit ka ba to work, ganito. O pag wala, tignan mo nga, wala kang hot work permit, tapos wala kang general permit, tapos makikita mo doon yung mga observation, di ba? Yung, ano ba to? Teka, para at least makikita nyo lang na natin. Di ba? Ito. Di ba? Pinost ko yun sa group, i-check nyo. Okay? So, makikita nyo, kung una yan, ito lang yan. Di ba? Kung anong gagawin mo dyan as a safety officer, sisigawan mo ba kagad siya? Di ba? So, ayan, makikita mo, walang tao. Kasi di ba, minsan sa Pilipinas, yung mga ganyang trabaho, minsan 3 tao, 4 tao, 5 tao lang. So, minsan hindi applicable sa kanila na mayroong supervisor. Pero sure yan, may nagsusupervise yan. It's either minsan, yung nasa taas na yan, ay supervisor mismo yan. O labor. Pero, ang tanong dyan is, ano yung gagawin mo dyan? Ano gagawin mo sa kanya? Di ba? Siyempre, tayo mga safety, agad ma-identify mo kagad, assess mo kagad, na-identify mo kagad na yan kumbaga hazard yan, o fall hazard yan, di ba? So may electrical hazard, walang earthing, di ba? Tapos may mga unnecessary material, trailing cables, tapos ito pwede scratch to, sugat to, itong wire mesh na yan, tapos yung pinto pwedeng isara yan. So, kung ako nandiyan sa site na yan, kumbaga, immediately, kaso sasabihin Kuya Mike, syempre, na kagad yan, kumbaga, kung ganyan yung scaffolding, mobile scaffolding, it will take time, kumbaga, bibili pa yan, di ba? Pero, ang sinasabi ko dito is,
kailangan meron siyang safe working platform, no? Na nagtatrabaho. Yan, nilagyan ko ng harness, tapos meron siyang safe working platform, tapos dapat yung cable niya insulated siya, 'di ba? Meron siyang plastic na tawag doon para at least kung dumikit man siya sa metal ng scaffolding, yung electrocution ay maiwasan. 'Di ba? Tapos may fire extinguisher para rito, tapos merong supervision, tapos advice to provide ganyan, bla bla bla. Tapos yung mga necessary material, ni-remove, sarado niyo yung pinto. Kung mag-work siya na ganyan, papalagay ko para sa akin is safe siya. Okay, so may mga iba't iba tayong idea, may mga iba-iba kayong idea, nasa inyo yan, no? The way mo i-handle yung problem, no? 'Di ba? Sabi nila, sigawan nila, 'di ba? Yung iba nga sa inyo nakita yung puwet ng tao eh. Pero okay lang 'yon kasi syempre kada makikita mo sa picture lagi kung ano yung issue kagad, makikita mo kagad, 'di ba? Ang tanong doon is yung ano yung act mo as a safety officer, 'di ba? So, ano yung manner mo, no? The way ka magsalita sa kanya. No, sabi nila, sisigawan nila, patanggal nila yan, kunin yung ID, 'di ba? 'Di ba? Ako siguro pag ganyan kakausapin ko yan, no? Papagalitan ko lang, sabi ko, "Brad, ba't mo naman ginanyan? Kasi kumbaga, hindi naman sa akin 'to, para sa ito, 'di ba? Kita mo naman, labas man na yung puwet mo diyan. 'Di ba? Hirap na hirap ka diyan. Gusto mo ba 'yan, 'di ba? So dapat ganito. Kumbaga, yan, hanggang sa kausapin mo lang. Kasi yung trabaho mo, sabi mo, delikado yan, 'di ba? Alam nyo, wala pa akong experience na makatrabaho yung mga Pilipino eh. Kaya siguro, hindi ko pa ganun hindi ako ganun makipag-ano sa kanila. Pero, dito, mga Indiano, mga Bangladesh, Nepali, talagang pinapagalitan ko yan sila. Pero after nun, sinasabihan ko sila, don't do that again ha, di ba? Pwede naman tayo magbigay muna ng verbal warning eh. Di ba? Tapos kung may mga papel na, yun na. Yun lang naman, no, as a act natin as a safety officer, dapat professionally, dapat ginagawa natin yan. Okay? Oo, Rocky Baldosa, di ba? Basta, kung ano ka sa ano mo, kung paano mo tutulungan yung tao, di ba? Yun nga eh, kasi kailangan ma-eliminate mo yung, anong number one lang naman is hindi sila, masugatan o hindi sila maaksidente. 'Di ba? Napakasarap ng feeling na yung mga yan ay matatapos yung trabaho, safe sila, no? Kahit sabi mo na corny yan kumbaga, yan lang naman ang purpose natin, nandiyan tayo kumbaga na maging safe sila. Okay? So mga ka-safety, basta basahin niyo lang yung book na to, kasama tayong magbabasa din ako. At least na-review tayo. Maraming salamat sa mga nakasama natin diyan, sila Sir Joe, sila Sir Romeo, mga nagbigay sa atin ng input, no? At tayo po ay nagkakaisa ng mga ka-safety na nagkakaisa tayo na yung passion natin, no, to share, no, and to help people, no, dun sa knowledge and skill natin sa safety officer, no, pagdating sa mga operational, 'di ba, sa site, sa office, 'di ba, as safety officer. Huwag kayong kumbaga huwag kayong manghinawa o mapagod. Kung may mga question, diyan sa group, tayo diyan, diskusyon, di ba? Huwag kayong matakot mag-comment, huwag kayong matakot magtanong. Kasi yung mga yan, diyan tayo matututo, lalo-lalo na yung mga senior na mga nandyan, no? Yung mga engineer, di ba? Yung purpose naman ng group na yan is to help. So, ako rin ganun, kung ano yung matutulong ko sa inyo, ay yun ang ibibigay ko, di ba? Huwag lang mangutang, ha? Okay, so mga safety, salamat po. At siguro yan na lang muna. Medyo mahaba na ang pinag-usapan natin. Hopefully, maka-review dun sa mga makakapanood dito. Okay? So, importante lang lagi yan pag nasa site ka. No? Ito na lang huli, natatandaan ko yung sinabi nung Portuguese na boss ko na safety. Sabi niya, pag nandun ka sa site, nakita mo may hazard, ano yung ginawa mo? 'Di ba? Para yung potential to harm ay maiwasan. So ano ba ginawa mo? Sinigawan mo, 'di ba? Yun lang. 'Di ba sinigawan mo ba siya o wala kang ginawa? Pwede naman nakipag-coordinate, yun lang, nakipag-coordinate ka lang. Paano kung yung coordinate mo maya-maya hindi niya naman ginawa yun? So dapat talaga yung tinignan mo talaga yung kinoordinate mo sa kanya,
the way na nag-advise ka sa kanya, ay ginawa niya talaga. No? Kung walang barrier, sinabi mo sa kanya, foreman, walang barrier doon. Dapat lagyan mo ng barrier yun, baka may mahulog doon. O, kinoordinate mo lang. Pero dapat tignan mo din. No? I-double check mo. Para at least makikita mo yan, ma-assess mo kung yung barrier na yan ay wala na ba mahuhulog dyan. At pwede ka pang mag-advise sa kanya, foreman, maglagay ka pa ng ano yan, ng signage, tapos yung illumination, no? Mamayang gabi, baka may dumaan dyan. Di ba? So, ganun. Di ba? Yun yung mga advice na pwede nating i-share sa kanila, no? Catalyst of our company. Di ba? Napakalalim ni Sir Joe. Salamat, Sir Joe. Ang mga word mo talaga, mga natututo ko dyan, eh. Di ba? Maraming salamat, Sergio, ha. At nakasama kita dito sa ating talakayan. So, nung mga ilang araw, di ka mukhang busy ka, di ba? Nag-audit ka. Sir Romeo, salamat, ha. Pengi nung ano mo, nung Ferrero. Padala mo naman ako ng Ferrero mo, yung pinost mo. Okay? Tapos yung mga kasama natin dyan, sila Michael Santos, sila Tito Gapasinao, di ba? Yung mga nakakasama natin, nakakausap dyan, sila Michael Santos, kasama natin, no? Tapos, sila Flores, no? Sila, sino pa ba yung mga hindi ko nabanggit? Sila Sir Simon. Sir, alam ko, tahimik ka lang, nanonood ka lang dyan. At, mo, si Sir Simon, may sariling ano yan, eh. One-man band niya ako yata yung banda niya. Susunod, magbabayad ka na, sir. No? Tapos, si Ashley, no? Yan, malupit yan, no? Yan, lumalaklak ng gas ata dyan sa Pilipinas yan, si Ashley. Okay? Yan, salamat sa inyo. Pati kila, yan, nakikita natin, mga nakakausap natin, sila Jake Cuenca, okay? Sila Jake. So, lahat po nabati ko na kayo, pati yung mga hindi pa natin nabati, tsaka yung mga kasama ko, safety officer dito sa Qatar. No, hindi ko mga nabanggit. Okay, napanggit. Okay, salamat mga ka-safety. At alas 7 na. So, time to be safe for dinner. Okay? Salamat, Sir Joe. Matulog ka na. Pahinga na tayo, sir. God bless po. God bless mga ka-safety, no? Bye-bye. Bye-bye ka na, Russell. Sa mga ka-safety. Bye, mga safety. Sabi mga ka-safety, ka-safety. Bye-bye Bye, ka. mga safe. Bye, mga safety. keep safe, sabi mo. Keep safe. Okay, salamat po.